Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At welcome po sa 11:43 DZMR. Ako po si Dr. Jennifer Gatiwansi at samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan po natin ang isang napapanahong usapin. So, every second week of March po is, we call this Philippine Digestive Health Week. Ayan, dahil malusog na tiyan ay may masigla tayong katawan. So, gusto natin healthy digestive system, healthy body, and of course, with a healthy body, we are happy people. Ika nga. So, yun po ang pag-uusapan natin sa araw na to. So, sana po ay may matutunan po tayo, hindi lang sa ating health, physical health, and even our mental health. Yun, pag-uusapan natin how is it also related to our mental health. But let's talk about the basics of our digestive system. So, pag sinabi pong digestive system, no, medyo relate sa ating pagkain. Ito po ay grupo ng iba't ibang organ ng ating katawan na sama-sama pong nagtatrabaho upang yung kinain natin ay ma-convert into energy and nutrients na dapat nating magamit, no? Na para sa ating everyday na pangangailangan. So naisip niyo po ba, no, pag tayo ay kumain o uminom, paano ito nabe-breakdown into the basic parts tulad ng carbohydrates, proteins, fats, and vitamins. So actually, yun ang role ng digestive system natin. Dahil etong mga basic parts, sila no yung maa-absorb ng ating dugo, no? Ang ating red blood cells, dahil ang ating red blood cells, yan yung taga-deliver ng mga nutrients sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, paano nila i-deliver tong mga to? Kailangan maging basic parts. Dahil itong mga nutrients na to, sila ang kailangan ng katawan natin for energy, for growth, and repair. So everything in our body, from our hormones to the heart, kailangan nila itong mga different nutrients to work properly and to work correctly. So, paano po inuumpisahan? Sabi nga natin kanina, syempre kakain tayo, no? So pagkakain natin, yung pagkain, it will travel from the mouth, no, down to our esophagus, yung bandang nasa leeg natin, na tubo, down to the stomach. Yan po yung unang chamber na dadaanan ng pagkain. From the stomach, another chamber, yung small and the large intestines, yan yung mga parang pasikot-sikot, yan yung isaw, ika nga. And eventually, out through the anus as the waste. Ayan. So, yan na yung waste disposal. Yung ibang parte naman ng ating digestive system, tulad ng atay, lapay, gallbladder, or apdo, kailangan din sila sa ating digestive system. Ang role naman ng mga ito, they produce certain chemicals to allow digestion to occur. So, kailangan nilang magtrabaho harmoniously, no? Kumbaga sa isang perfect orchestra, kailangan nilang gawin ito as they receive the food and convert them into the basic nutrients. So isa-isahin natin, no, yung mga nasabi nating mga parts. So they're technically divided into two. The hollow o yung butas sa gitna, of course, kasi doon daladaloy, and the solid parts. Ayan. So the hollow parts, nasabi na natin kanina, it's from the mouth down to the esophagus, down to the small, large intestines, and the rectum. So, pagpasok sa ating bibig, ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya tayo ng ngipin. Di po ba? Para manguya. So, dun na yung umpisa ng pag-breakdown into smaller parts. At hindi lang doon, no? We have this what you call special glands inside our mouth that will release yung saliva o yung laway. Ng ating laway, meron yan mga certain enzymes, no, that will further accelerate the breakdown, especially ng mga starchy o yung kanin na kinain natin. Pagkalunok, so mapupush yung food from the mouth down to the esophagus. So parang mabilis lang na transit, pababa yan. So by gravity. And then it will drop
down into the stomach. Ayan. So may muscle yan na nagpo-push. Okay? As to allow food to enter. Pagpasok nitong food sa ating tiyan, yan, may mga muscles din sa ating bituka, no, na magmo-move. Plus, in combination to some digestive juice na naman, kung ang ating bibig may laway, ang ating stomach meron siyang tinatawag natin acidic digestive juices. So may acid, meron talaga tayong tinatawag na gastric acid na napoproduce, no, by those gastric glands primarily para mas ma-break down na naman yung mga pagkain na kinain natin. This time, yung mga proteins naman na kinain natin. Okay? So, kanina starchy food inside our mouth, now down to the stomach, yung mga proteins, dun siya na-break down. And then, pagbaba na naman, no? So, pag ano doon, from another chamber to another chamber. From stomach, bababa yan sa small intestines. So, there are two parts, the small and the large. But basically, ano bang ginagawa ng small intestine? So, dito, mahaba yan. Yan yung silit, ika nga, no? So, imimix niya yung food mo at meron na naman siyang mga digestive juices. Kasama na ang role ng pancreas, ng ating lapay, ng ating atay, no? So, doon palalong break down yung mga pagkain natin. Ito na, kasama na yung carbohydrates, yung proteins, and the fats. Ayun. At dito din sa ating small intestine, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na nutrient absorption. Dahil medyo dito na mas na himay-himay na. So, maliliit na. Okay? So, naa-absorb na. Dito na nagkakaroon ng absorption. At pagka-absorb, diretso yan sa ating mga ugat-ugat, bloodstream. And from there, our blood carries the nutrients na nakuha, yung mga vitamins, minerals, and everything on the different cells throughout the body. Ganon kagaling ang Panginoon. So after the small intestine, hindi pa nagtatapos ang digestion. Papasok yung kinain mo sa large intestine dahil hindi lahat ng kinain mo will be broken down and will be absorbed. Some of them mailalabas din ng ating katawan, which is what you call the waste or the undigested food and dead cells. So doon naman sa large intestine papasok. So ito yung tawag na imbakan ng mga hindi na-absorb. But basically, may mga ibang part pa rin doon na nagkakaroon ng absorption. Dahil sa large intestine naman, doon nagkakaroon ng absorption ng water and some of the remaining nutrients before transforming our food into what you call stool. Okay, stool or siya na yung mga hindi na talaga ma-absorb, siya na yung waste, okay? Na ilalabas na ng ating katawan through the rectum. At yung process ng paglabas ng dumi is yung tinatawag nating bowel movement. So that's the beauty of our digestive system, yung mga role na ginagawa ng what you call hollow organs. Na ano naman ang role ng mga solid organs na sinabi natin? Yung pancreas, yung liver, yung gallbladder. So let's start with the pancreas. Yung pancreas na yan, located siya in the upper part of our abdomen. No? Actually, nasa likod lang yan ng ating stomach. Okay? Nagpo-produce ito, gumagawa ito ng mga tinatawag nating digestive juices. Okay? Na similar din do sa laway, no? So ang role nito, it will help the small intestine further break down the food. So kasi kumbaga yung intestine natin na tagagiling, etong pancreas ay may mga certain juices siya na makakatulong sa pag-digest. At the same time, it also contains chemicals to regulate the blood sugar levels of our body. So, kunyari, nakapakain ka ng maraming sweets, chocolates, so, dyan papasok si pancreas. I-regulate niya para hindi mag-over naman ng sugar yung kinain mo kasi papasok niya sa bloodstream. So, basically, kailangan niya magtrabaho para hindi ka maging diabetic. Yan. That's the role of the pancreas. Now, what's the role of the liver, yung atay?
Eto, makita naman natin to, very large organ, no, na nandun din sa taas ng ating upper abdomen. Maraming function etong ating atay. Actually, nagkikreate siya, tinatawag nating bile or yung abdo, no? Is itong digestive substance na nakatago or nakastore sa gallbladder. Okay? So, habang nagda-digest, etong bile ay dinadala rin sa small intestine para ma-break down yung mga pagkain na may fats or taba. Ayan. So, isa yan sa role ng atay. Aside from digestive process, another special role of the liver is storage. Ayan. Para siyang bodega ng mga nutrients na pwedeng magamit ng katawan just in case may mga panahon na nalipasan ka ng gutom. Ayan. So, yan yung parang refrigerator ng katawan mo. Pwede kang kumuha ng extra habang hindi ka pa kumakain. Another role of the liver is it helps remove toxins from the body. So, ang galing ng atay, no? Ang galing ng tao. Ng Panginoon ng ginawa niya ang tao. Tatlo ang role ng atay from the aid, helping proper digestion, storage, kaya malaki siya, at tagalinis pa ng mga toxins sa ating katawan, ipaprocess niya. So, yung last na solid organ is yung gallbladder. So, itong maliit na parang pouch, no? Small pouch. Ang role niya ay, dyan nga po, itinatago yung mga extra bile na nanggagaling sa atay, no? So, manggagaling sa atay actually yung bile. Pero dyan na-store. And during digestion, yung bile na na-produce galing sa atay, it will release the bile into the small intestine in order for the small intestine to break down the fats. So yun yung role netong mga large organ, no, mga solid organ. So basically, ang ating digestion is a combination of mechanical, which is the role of the hollow organs, and chemical digestion, which is the role of those solid organs. So kailangan nilang magtrabaho pareho. Synergistic sila. Nagtutulungan sila para magkaroon tayo ng proper digestion. So, combination yan. So, mechanical digestion is the movement of the muscles. Chemical digestion is yung paggamit ng mga iba't ibang enzymes from the laway down to the different enzymes inside our solid organs in order to break down the food that we eat into the basic nutrients, the fats, proteins, nucleic acid that our body will use. Okay? So, nag-uumpisa siya sa ating bibig, no? Sa pagnguya hanggang paibaba. So, the bottom line, kailangan nila ang isa't isa. At pag hindi sila nag-work harmoniously, doon tayo nagkakaroon ng digestive system problems. Okay? So, sometimes one or more parts of our digestive system will not work. Ayan. So, may mga pasyente tayo, pag masakit ang tiyan, tok, pa-ultrasound. Pag nakita sa ultrasound, normal naman. Hindi lang naiisip na sa ultrasound, makikita lang doon yung hollow organs. I mean, the how it works. Pero yung mga enzymes and everything, hindi doon nakikita. Kaya sometimes, part of diagnosis ng mga problema natin sa digestive system, meron x-ray, may ultrasound, may endoscopy, and sometimes may mga certain blood tests or mga certain may mga pinapasok pa to test the acid. So speaking of different digestive system problems, let's start with acid reflux. Ika nga. Okay, so yung acid reflux, ito yung bumabalik yung acid from the stomach pataas sa esophagus. O hindi lang acid. Kung minsan, bumabalik din yung bile, no? Paakyat sa esophagus. So nagkakaroon siya ng tinatawag na uncomfortable symptoms na tinatawag nating heartburn. Parang, kasi dito sa part na to malapit sa puso. Parang there's a burning sensation, no? Kasi hindi pwedeng aabot sa esophagus yung acid. Okay?
Ito ay kadalasan nangyayari pag ikaw ay kumain ng maaanghang na pagkain or sobrang busog. Ayan, acid reflux happen. Okay? So kung ikaw ay meron reflux madalas, no? More than 2 times a week, meron ka ng tinatawag na condition ng gastroesophageal reflux disease or GERD. Ayan, kung dumadalas-dalas na. Pero kung paminsan-minsan lang naman, ay baka napakain ka lang ng maanghang na pagkain or sobrang busog. Ayan. So, wag mo nang ulitin para hindi ka magkaroon nitong GERD. Ano bang symptoms? Yun nga, may burning sensation ka sa chest. Kaya tinatawag natin heartburn. Meron kang parang maasim na panlasa kasi po, maakyat na siya. Hirap ka ding lumunok at dry cough. So, hindi lahat ng ubo nandun sa baga. Okay? And because of that, you can have sore throat, nausea, okay? So, tapos dighay ka ng dighay. Ayan. Kung minsan parang may umbok na bukol sa iyong lalamunan. Next is gallstones. Ang gallstones are mga solid chunks, okay, of digestive fluids na napunta dun sa ating gallbladder, sa ating apdo. Okay? So, pwedeng maliliit yan, parang gabuhangin, or pwedeng sinlaki din daw ng golf ball. Okay? So, people may have one gallstone or may have several. Depende yan kung ano yung nakain mo sa iyong tanang buhay. Okay? So, there are two types of gallstones. Pwedeng cholesterol, nasabi nga natin kung mataas ang iyong fat intake. Dahil pag mataas ang iyong fat intake, tataas din yung bile formation mo para lang matunaw yung fat na kinain mo at sila yung magkakaroon ng deposits, no? The gallstones or yung bilirubin gallstones. Ito naman bilirubin gallstones for those mabilis mag-breakdown ang kanilang dugo. There are some people na yung meron silang tinatawag na hemolytic disease, mabilis masira like mga G6PD o yung may mga thalassemia, ayan, mabilis silang mag-anemia. Yung waste product ng dugo nila, which is the bilirubin, pwedeng maging gallstones yon. So, hindi lang pala diet. So, ang symptoms, masakit ang tiyan. Usually, the upper right section at pumapaabot hanggang sa likod. Okay? Tapos, medyo naninilaw-nilaw ka. Basically, dun sa mata. Ayan, may medyo paninilaw na mata, may lagnat, nasusuka, at yung kulay ng dumi mo ay clay. No? Hindi siya regular. Ayan. Another digestive system problem is yung tinatawag nating irritable bowel syndrome. This irritable bowel syndrome, when you say syndrome, is a collection of symptoms, iba't ibang simptomas na pwedeng maapektuhan, hindi lang ang ating large intestine, kundi from the digestive tract itself, down, from the mouth down to our large intestine. Actually, medyo napasadaan ko na ito noon, a few months ago or even last year, yung mga Crohn's disease, ayan. So, ito ay nagkokos ng mga talagang masakit, pananakit ng tiyan, at matagal etong sakit na to. O tawag natin chronic. So, ang gamutan dito, it's long term. And kadalasan, no, ang IBS or irritable bowel syndrome, pwede namang ma-control unless we change our lifestyle, our diet, no? Pwede nating maiwasan magkaroon ng irritable bowel syndrome. Ayan. So, ang mga symptoms, abdominal pain, cramps, bloating, ayan. Okay, yung parang may gas, okay? Pagtatae or constipated, either or of the two. Or yung dumi mo ay parang may mucus, parang may plema. Ayan. Another common digestive tract disorder is yung hemorrhoids or almoranas. Ayan, ito yung mga swollen veins o yung mga ugat down dun sa ating puwet, okay? Or the rectum, lower rectum. Pwedeng internal, hindi nakikita sa labas pero nasa loob. Pwedeng makapa yan through rectal exam. Or external, ayan, nakalabas na talaga.
So, aside from the bukol na nakakapa mo, pwedeng magkaroon ng bleeding, okay, itching or irritation, and even pain. Ayan. So, yan yung sa mga hemorrhoids. So, typically, pwedeng gamutin to with over-the-counter ointments, cream, or suppositories. Pero pag severe hemorrhoids, kuminsan ay surgical na ang approach, inooperahan. Okay? So, as we end, alam naman natin na ang ating tiyan is very important. But alam niyo po ba na ang sitwasyon, ng kondisyon ng ating tiyan ay may kinalaman din sa ating mental health? Nasabi natin kanina, pangangatawan, no? Do you know that patients with gastrointestinal disorders ay meron daw mataas na psychiatric comorbidity? Di ba nga, sabi nila, wag mo daw lokohin ang taong gutom. Ayun. Dahil ano sila, closely related. They are technically intimately connected through what you call bidirectional neural, endocrine, and immune pathways. So, madami siyang pathway. Okay? So, related din sa ating hormonal and even our immune system. So, collectively, itong pathway, itong daanan na to, ay tinatawag nating gut-brain axis. Ayan, may connection sila. They are complex communication system that ensures balance of the gastrointestinal tract, and pag masaya ang tiyan, it influences motivation for processing higher cognitive function. Kaya nga sa mga batang mag-aaral, pag ikaw ay gutom, mahirap mag-aral. Yon. So, kailangan busog. Aside from that, meron tayong tinatawag na the microbiota gut-brain axis. Ayan. Alam nyo ba na ang ating tiyan ay isa daw tong community ng microbiota or mga small living bacteria which are good technically, no? Ang inisip kasi natin usually bacteria bad. Alam niyo po ba na only a small percentage of bacteria in our body are bad? No? More than 95% are good. Okay? So, kailangan din ng katawan natin. And yung composition netong mga bacteria na to ay depende sa iba't ibang factors na meron tayo. Kung healthy ang iyong diet, ikaw ay nag-exercise, ikaw ay bata-bata, hindi ka madalas mag-take ng antibiotics, ay mas healthy ang iyong tiyan. Yun. So, meron tayong tinatawag na microbiota gut-brain axis, no? Na they are very dynamic, no? Na kailangan natin for a healthy body. And kung hindi healthy ang ating gut-brain connection, yun na. Sabi sa study, there is around 60% of those who suffer from gastrointestinal disorders are also found to suffer psychiatric disorders. Among them are depression, anxiety, yan yung most common comorbidities. Pansin ninyo, di ba, pag kinakabahan ka, sinisikmura ka. So, related talaga. So, kailangan healthy talaga ang ating sikmura. So, sa ating pagtatapos, no, hindi naman bago yon dahil sabi sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Ayan. Or may bagong kasabihan, you are what you eat. Isa itong kasabihan na ibig sabihin, what you eat affects your health and your whole being. So it can also be used to say that eating healthy food is important. Okay? Dahil yung the foods that we eat are influenced by many factors. Pwedeng cultural, no? Pwedeng kung ano yung available. At yung nutrients na naiproprovide ng food na ating kinakain, they are the basic foundation of the function of our body. So isipin mo yung mga kinakain mo na, i-evaluate mo. 'Di ba? The things that you eat will affect your weight, your blood sugar, and your cholesterol level. Okay? So the way we eat as well as what we eat can affect our full health. So how do we maintain our digestive health? Okay, so these are some tips, no? Dapat eat 7 or more servings of fruits and vegetables every day. Nako, ang ating mga anak,
no, hindi na kumakain ng mga fruits and vegetable. Alam niyo ba bakit? Fruits and vegetables contains fibers, minerals, enzymes, vitamins, and prebiotics. Ito yung pagkain ng mga good bacteria to keep our digestive system healthy. Ayan, so goodbye sa fast food and even processed foods. Eat whole grain breads. Oh, yung white bread, hindi yung whole grain yun. No, yung mga whole grain bread, yan po yung mga matitigas. Ayan. Whole grain pastas, whole grain cereals. Dahil etong mga whole grain na to, they contain more fiber and nutrients rather than the white and rich grain products that will help your good colon bacteria to flourish. Gusto nating padamihin yung good bacteria. Ayan. So, again, nasabi ko kanina, avoid processed meats such as sausage, hot dogs, bacons. This will cause problems to our digestive system. Limit our consumption of beef, pork, and lamb. Dahil sometimes, etong mga to, no, they carry bacteria that can harm the digestive system. Hindi naman sinabing pure vegan, limit lang. Get enough calcium and vitamin D because these nutrients will help prevent digestive problems by making sure that you consume an adequate amount of calcium-rich food. Pwede itong makuha sa gatas, sa tofu, sa yogurt. Okay? Exercise regularly. Staying physically active can help maintain a healthy digestive system. So, aim for 30 minutes of moderate to vigorous activity, at least daw 3 times a week. Ayan, 3 days a week. Yun po ang importante. Okay, so ang goal natin is maging healthy, hindi maging sexy or macho. Okay? Dahil iba-iba naman ang ating body composition. So that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa. Sa araw na to, ang ating digestive health. Ang dalangin ko ay mamuhay po tayo malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. Abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado para sa ating programang Usapang Pangkalusugan dito lamang po sa 1143 DCMR. A proud member of KBP, ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!